Sa pagdiriwang kamakailan ng Panagbenga Festival sa Baguio City, bukod sa kanilang Grand Float Parade, ang isa sa pinakainabangan at nagbigay aliw lalo na sa mga bata, ang mascot na nagtatanghal sa kalsada. Si Pikachu na magiliw na sumasayaw-sayaw at kumakaway-kaway sa mga turista. Ang cute-cute po niya. Gusto ko po siyang iuwi nung nakita ko siya dito sa Session Road na nagpaparade. Maraming mga tao, especially mga bata na napapasaya niya. Yung mga turista po, pinupuntahan siya. Pero sa kalagitnaan ng kanyang performance sa katirikan pa man din ng araw, si Pikachu bigla na lang nahimatay. Hala, Pikachu nahimatay. Pikachu is no longer able to battle. Dinala niyo ba siya kay Nurse Joy? Anyari? May nadaanan po kaming grupo na sumisigaw po ng medic. And bigla po kami napahinto. And hinahanap po namin kung sino po yung nanghihingi ng tulong. And sinabi nga po nila, si Pikachu. Napasigaw po kami. Nag-alala po dahil unang-una po yung init po ng araw na yun. At yung ulo niya po yung tumama. Who's that Pokemon? Agaw eksena sa Panagbenga sa Baguio City, ang mascot ni Pikachu. Akalain yung sa gitna ng parada, siya'y hinimatay. Ang tao sa likod ng masayahin at cute na Pikachu character, ang tubong Baguio City, ang 22 anyos na si Regil. Umaga nitong February 25 nung kinumisyon si Regil na maging isa sa mga mascoteer sa Panagbenga Festival. Mula 6 a.m. po hanggang 9 a.m. suot-suot ko na po yung Pikachu na costume. Since marami pong turista nung parade po na nakakakilala po kay Pikachu, mas kinailangan ko pong mag-exert ng effort para po pasayahin yung mga tao. Pero makalipas ang 3 oras, umiikot na po yung paningin ko, nahihilo na po ako, ay nahirapan po huminga. Dahil na rin po, sa loob po kasi ni Pikachu, since inflatable nga po siya, mas nadodoble po yung init sa loob tapos wala pong nagsa-circulate na hangin. Hanggang si Regil tuluyan ng nag-collapse. Nawalan na po ako ng malay. Agad naman daw dinala si Regil ng medic team sa ospital. Dalhin daw si Pikachu sa Pokemon Center. Natatawa po ako pero parang iniisip ko na medyo insensitive po sila sa part na yan. Nahimatay po ako pero parang ginagawa po nilang katatawanan yung nangyari. Ang pagmamaskot, racket daw talaga ni Regil para tustusan ang kanyang pag-aaral. Junior high school na siya ngayon sa ALS o Alternative Learning System. Gusto ko pong suotin si Pikachu kasi pag suot ko po siya parang masaya lang po kasi pag tinitignan ko po yung itsura ni Pikachu, nakangiti po, tas ang cute-cute niya po. Sa pamagitan daw kasi nito, nakakalimutan niya ang kanyang problema. Mag-isa na lang daw kasi siya sa buhay. Nung namatay po yung lola ko, feel ko po wala na pong direction yung buhay ko. Naging malaking factor po yung pagmamaskot since nadidistract po ako. Habang nagmamaskot po ako, napapasaya ko po yung ibang tao. Pag suot ko po yung mascot ko po, feel ko po iba po akong tao na okay lang po ipakita yung like makulit na side ko. Pero hindi raw ito madali. Manipis kasi ang hangin kapag suot na niya ang costume. Kalbaryo, lalo na kung magtatanghal siya sa katirikan ng araw. Nakakangalay po, nakaka-drain sa physical strength. Total po na kinikita ko which is 600 to 700 kada perform po. Naghahati po kami nung may-ari po since parang yun po yung rental ko po dun sa mascot po. Hindi po siya enough po. May days po na hindi po ako nakakakain or isang beses lang po ako sa isang araw nakakakain. Hindi raw dapat si Regil ang magpa-perform nung araw na yon. Pero dahil pagod daw ang kanyang handler na dapat sana'y nagsuot ng costume, siya na ang humalili rito. Hanggang sa kalagitnaan nga ng kanyang pagsasayaw, si Pikachu na low-bat. Yung naging findings po sa akin is na over-fatigue daw po ako. Tapos regarding po sa likod ko, may muscle strain daw. Since nga wala po akong pera, hindi na lang po pina-admit. Para makasigurong ayos na ang kondisyon ni Regil, sinamahan siya ng aming team na magpa-check up. Una, mainit nung time na yon. Tapos mainit din sa loob ng mascot, kulang ng hangin. Yung duration ng work niya, which is 3 to 4 hours in a day. Minsan sumusobra pa, madami rin daw kasi siyang hinahabol for school purposes.
is meron din kasi siyang iniinda na back pain. Because of the size and the figure of the mascot, mas mahirap kumilos at gumalaw because of limited movement. Hindi sufficient ang supply of oxygen and airflow. Dapat hydrated siya before wearing the mascot. Dapat before he wear the mascot, nagkaroon siya ng proper suit na hindi siya magiging affected by perspiration. Lalo na pag ang pawis ay papunta sa mata. More oxygen is required and more cooling is needed. Paalala ng mga eksperto, ngayong umiinit ng panahon, mag-ingat, lalo't pwede tayong tamaan ng heat stroke. Pag ikaw ay mabilis magpawis because of heat, manghihina ka. So dapat proper ang hydration. Tsaka yung tubig, hindi dapat may halo sana. For example, may sugar, lalo tayong mag-uuhaw niyan eh. So hanggat maaari sana yung plain water. Dahil wala pang racket, nagbigay muna kami kay Regil ng tulong pinansyal. Kapag fully recovered naman na po ako, may balak pa rin naman po akong bumalik sa pagsusuot po ng mascot. Ngayong tag-init, siguraduhin laging malakas at hydrated. Dahil kahit paakala mo, meron kang superpowers, wala yang panama sa nakakakuryenteng init ng panahon. Ito ang negosyo na sa Pilipinas siguradong hindi manlalamig. Sino ba naman kasi ang aayaw rito sa yelo? Katunayan, meron na ritong umasenso. Paano ba? Hi guys! For today's video, ayan, samahan nyo na naman ako sa mga kaganapan ko dito sa bahay ngayong araw. Medyo late na nga ako nagising ngayon dahil nga sobrang pagod ko kahapon. Siyempre, pagkagising ko nga, ito diretso deliver ka agad ng yelo. Bibisita sa bahay na ito, tsak ang itatanong, magkano po ang inyong electric bill? Sa dami kasi ng kanilang refrigerator at freezer, ang kanilang bahay para ng appliance center. Andito yung dalawang, hindi ko alam kung ang tawag dito, parang lalagyanan ng ice cream. So, bakit may ganito? Yung mga nakalagay dito is ready to deliver na. Ang 16 nilang freezer, naglalaman lang naman ng daan-daang piraso ng ice. And it was all yellow. Ganito lang dapat talaga ang normal na yelo, pero tignan nyo naman yung yelo namin, mas malaki pa. 4x12 ang size niyan, pero napapalaki po talaga namin yan. May mga nagko-comment na po sa akin na, CEO ba kayo ng yelo? Yellow Queen ka ba? Bakit hindi mo palitan yung pangalan mo na Miss Yelo? Isa man sa may pinakamainit na klima tuwing tag-init, ang probinsya ng Isabela, chill naman daw ang binansagang si Miss Yelo o ang 21 anyos na si Jodeline. Sa benta kasi nilang 6 pesos kada isang piraso ng yelo. Aba, kada buwan, kumikita lang naman sila ng halos 100,000 piso. At medyo nawindang naman kami kasi sobrang dami na naman na order. Anong oras pa lang? Ang tubig, isasalin sa batya at saka ibubuhos sa plastic. Ang ginagamit po namin ngayon, yung nawasap, hindi naman po siya madumi. Ang sikreto raw sa buntis nilang yelo, ang pagbanat sa plastic na balot. Kapag nangalahati po yung tubig niya, dadagdagan pa po namin siya ng tubig, saka po namin siya bubuhulin at nagiging malaking yelo na po siya na parang buntis po. Alam niyo ba na talagang ilang beses ko tinry gumawa ng yelo pero laging nabibitak sa akin? Diyos ko, pagtali pa lang nga ng yelo, hirap na ako. Masakit po siya sa kamay. Maliit na lang po yung hahawakan mo para maitali. Nabaga po talaga yung kamay nila sa paggawa ng yelo. Ang paggawa ng yelo, bonding din daw nilang mag-anak. Kami lang din po ang nagtutulungan po talaga dito. Kaya po gumawa ng 1,000 sa isang araw po. Kinabukasan, ang yelo isinakay na ni Jodeline sa tricycle. Diretso sa palengke. Ang ibinibenta niya kasing yelo, hindi raw yung pampalamig sa mga inumin, kundi yung inilalagay ng mga tindera sa mga karne at isda para manatiling sariwa. Mura yung yelo niya tapos matagal din siyang malusaw. Maganda yung quality ng yelo niya, matigas talaga. Kasi walang pagkuhan ng yelo. Ngayon nakilala namin si Miss Yelo, doon kami kumukuha.
Panganay sa 3 magkakapatid si Jodeline. Papa ko po, kung ano-ano po yung pinasok po niyang trabaho, construction, nagbote bakal, nangangalakal. Tapos si mama ko naman, namamasukan po siya, tagalinis, tagaluto, tagahugas po ng plato. At kalaunan, ipinamana sa kanila ng kanilang lola ang negosyo nitong karinderya. kaysa po pumili po kami sa iba ng yelo, kami na lang po yung gumagawa. Si mama kasi nun, every madaling araw po, pumupunta na po siya ng market para po bumili ng mga lulutuin po niya. Doon na po kinuha ni mama yung chance na tanungin yung mga fish vendor kung gusto ba nilang bumili ng mga yelo-yelo. Meron pong mga kumukuha ng pakonti-konti hanggang sa umabot na rin po kami sa kabilang palengke pa. Ang unang freezer na gamit nila, hiram at sirain pa raw. Hanggang sa nangutang na po kami sa mga nagbebenta po ng mga appliances para mas marami po kaming masupply pa konti-konti. Hanggang sa naging 3, naging 4. Pero kung kailan unti-unti na raw sila nakakaluwag-luwag sa buhay, saka naman nanlamig na parang yelo ang pagsasama ng kanyang mga magulang. Hiwalay po si mama at papa. Si papa po na nakulong po siya. Nag-asawa po ng iba si mama. So parang sumakit din po yung loob ko noon. Nung high school po kasi ako, napabarkada po ako dahil sa mga problema. Nabuntis na po ako. Pero ang ina ay ina. Ang matigas na kalooban ng kanyang ina sa kanya, para rin daw yelong natunaw. Siyempre, bilang ina, pag nagagalit, nakakapagsalita ng hindi maganda. Pero hindi ko naman po sila matiis. Sobrang bigat po kasi yung mga pagsubok na naranasan ko noon, sir. Kaya mo yung mga anak mo para wag bumitiw. Masarap po sa feeling, sir, na meron yung nanay ko na umaalalay sa akin ngayon. Naiiyak na ako. Ayan, kasi po kahit ganun po yung nangyari sa akin na nabuntis po ako, andyan pa rin po yung nanay ko na hindi po ako binitawan. Kaya after po nun, tinulungan ko na po yung sarili ko at tinulungan ko na rin po si mama na mag-build up pa po lalo yung aming business. Magkatuwang nilang pinalago ang kanilang ice business. Meron po mag-order sa amin, sir, ng 10 pieces, 20 pieces, 15 pieces. Pinakamarami na po na order, sir, is 100 to 130 pieces. Minimum po na i-deliver namin araw-araw is nasa 350 to 500 pieces po. Nasa 65K to 90K po monthly. Malaki man ang kita ni Jodeline sa pagtitinda ng yelo, magkano naman kaya ang kanilang kuryente? Sige nga, bill reveal! Ang bill namin monthly ay mapatak po siya ng hanggang 30 to 40,000 monthly. Hanggang sa kanilang pagsisikap, sina Jodeline nakapagpundar na ng 16 na freezers. Nakabili na rin sila ng 2 tricycle na ginagamit nila sa delivery. At ang dati nilang payak na bahay, unti-unti na rin nilang napaayos. Ang bahay po namin noon is tagpi-tagpi lang po na yero. Nung nagkaroon na po kami ng yelo, unti-unti po namin itong bahay na maipatayo. Natustusan na rin daw nila ang pag-aaral ng iba pa niyang mga kapatid. Dahil po dito sa yelo, sir, nabibili po namin lahat ng gusto namin na hindi na po kami nahihirapan. Hindi po gaya ng buhay namin noon na kahit tsinelas lang po, hindi po kami makabili. Masarap po sa pakiramdam kasi hindi na po namin iisipin kung saan kami kukuha ng pambili po namin ng ulam. Dahil po may anak at asawa na po ako ngayon, sir, parang ngayon ko po naramdaman yung hirap ng magulang ko noon. Ang layo na po namin sa dating buhay namin. Hindi naman po mangyayari lahat ng ito kung hindi rin po dahil sa nanay ko po. Mama, thank you kasi hindi mo ako binitawan, hindi mo ko iniwan. Si mama ko po talaga ang original na Mrs. Yelo po talaga. Pinaranas mo pa rin sa aming magkakapatid yung magandang buhay na pinangarap mo sa amin noon. Pinapromise ko sa'yo na hindi din kita iiwan. Magpupursige ako sa buhay na sana nga sa pagtanda mo is kami namang magkakapatid yung magparanas sa'yo ng marangyang buhay. Laging andito si mama anak para sa'yo. Saan ka man makarating, saan man tayo mapadpad, kahit anong tagumpay man yung natatamasa mo ngayon anak. Andito lang lagi si mama na nagmamahal sa'yo. Ito lang po ang masasabi ko sa inyo, binago po ng yelo ang buhay naming lahat dito. Para kay Miss Yelo, ang taong worth melting for, walang iba kundi ang kanyang ina. Sila ang magkatuwang. Kaya naman kung dati sila'y 0, dahil sa yelo, sila'y umasenso. Ang kaso ng mga nawawalang alagang hayop ng mga tiga-Kalasyaw sa Pangasinan, case closed na. Ang suspect kasi, tukoy na, isang
dambuhalang ahas na ang sukat aabot daw ng halos 5 metro. Sa unang tingin, aakalain mong kurtina ang hawak ng mga babaeng ito sa Kalasyaw, Pangasinan. Laki naman yan. Pero ang parang mahaba lang na sinampay, hindi tela, kundi Ilang metro? Isang poste. pinagbalatan pala ng isang dambuhalang sawa. Ang higanteng sawa, tinatayang nasa 16 feet o nasa 5 metro ang haba. Singlaki ng puno ng nyog ang katawan. Siyempre, natatako kasi first time ko pong makahawak ng ganong kalaking balat ng ahas. Malansa, parang baboy. Sa haba nga nito, 9 na tao ang kinailangang magtulong-tulong para mahawakan ang magkabilang dulo ng balat lang nito. Ano ba sintakil ko ano mo? Putol pa yun, sir. Sabi nila 21. Anaconda na yata yun. Tuloy, ganun na lang ang pangamba ng mga taga rito. Dahil nakita nga nila ang balat ng sawa, pero hindi naman na nila natunton kung nasaan na ang sawa mismo. Hindi na po ako nakakatulog. Baka magising ako, andyan lang siya sa tabi ko. Baka isang gabi, nalingkis na niya ako. Yung mga anak namin na maliliit, tapos ang apo ko, babawalan namin na silang pumunta dito sa bukid para hindi sila matuklaw. Ang laki naman yan. Ilang metro? Isang poste. Asahan na ang paggapang ng kaba. Dito sa bukirin ng Barangay Bud, nahanap ang pinagbalatan ng sawa. Mahigit 150 meters lang ang layo sa mga kabahayan. Ang lugar masukal, napapalibutan ng mga kawayan at ilog. Ang nakakita sa balat ng dambuhalang sawa, ang 66 anyos na magsasakang si Tatay Pablo. Pumunta ko dyan sa gilid ng ilog. Nung malapit ako doon sa puno ng dalawa, may nakita akong puti. Balat ng suwa. Nakakuha sa gilid ng puno ng mahogany. Parang imikot lang gano'n na. Diyan ko nakita yung una diyan. Malangsa, kunting lagkit. Normal na raw sa kanila ang makakita ng mga ahas sa bukid. Mahaba din talaga. Pero ngayon lang daw siya nakakita ng ganito kalaking pinagbalatan ng sawa. Basa, katatanggal lang. Ang balat ng sawa, agad niyang inuwi sa paniniwalang pampaswerte ito. Dito ko sinabi yung balat ng sawa sa kubo ko para may remembrance ako. Hindi ko nahinugasan, basta binilad na tapos nung nilagay ko na sulupin para hindi lang awin. Nung hindi ko na natis, kininto ko dyan sa mga marites dyan sa daan. Pinangalanan pa ito ng mga residente na Bubbles. Parang baboy. Ang laki naman yan. Laki ng ahas, parang poste ng kuryente ata. Ang hinala ng ilang residente, ang higanteng sawa ang salarin sa sunod-sunod na pagkawala ng mga alaga nilang hayop. Gaya ni Ana Flor na ang asong si Kuchi, naglaho na lang daw na parang bula. 3 years na dito sa amin. Yung aso po na yun, pangalawa ko ng anak at saka mabait at malambing yun na aso namin. Kung saan-saan na raw nila hinanap si Kuchi, pero hindi pa man ito nakikita, sunod naman silang nawalan ng manok. Inalagaan namin yun para sana ihanda sa first birthday ng apo ko. Paisa-isa lang pong nawawala. More than 5 na po yung nawawala naming manok. Ang suspetsa niya nung una, baka inulam ng kapitbahay. Pero nung nakita ang pinagbalatan ng dambuhalang sawa, nag-iba na ang kanyang kutob. Kala ko kapitbahay. Yung pala, eto siguro yun. Ang ikinakatakot na mga residente rito ngayon, baka hindi na lang hayop ang susunod nitong mabiktima. Sobrang nervyos ko po. Pakiramdam ko, andyan lang siya sa paligid. Pagtatahol yung mga aso ko, pakiramdam ko sila na po yung tinatahulan. Baka may mga anak-anak na baka pupunta sa mga bahay. Sa mga nakalipas na taon, may mga dambuhalang sawa nang nakita sa ating kagubatan. Gaya ng isang ito na natagpuan sa probinsya ng Aurora, na ang tiyan lumobo na. Buong-buo talaga siyan. Mas malaki pa pala yan. Nung buksan ito ng mga residente, tumambad ang isang patay na baboy ramo na kinain nito ng buhay. Ayan yan ang baboy, ang laki
Kaya si Kevin, sa takot na atakihin ang 1 taong gulang niyang anak, napilitan tuloy mag-resign sa kanyang trabaho sa Tarlac para umuwi ng Kalasyaw. Natakot po ako para sa anak ko. Siyempre bata pa po yan kung ano po mangyari. Takot na ring magpunta ng gubat ang ilang mga taga rito. Nakakatakot po eh. Lagi po akong kumukuha ng mga gulay dyan sa gilid-gilid ng ilog. Ngayon ayaw ko lang kumuha, pumunta dyan kasi laki ng ahas, parang poste ng kuryente ata na. Ayun yung mga bakas niya. Kaya sa tulong ng local government unit ng Kalasyaw, humingi na sila ng saklolo sa snake hunter na si Princess Tuklaw para hanapin ang dambuhalang sawa. Ginalugad ni na Princess Tuklaw ang gubat. Pero bigo siya. Yung sa tingin ko po, napadaan lang. Kapag nagunos yung mga ahas, pupunta na po dun sa lungga nila, kung saan po yung bahay talaga nila. Ang grupo naman ng binansagang Cobra King at ng kanyang anak na si Cobra Prince na dumayo pa ng Pangasinan mula Laguna, ang sunod na sumubok huntingin ang monster sawa. Pagka ganito nga ako konti ang between, malabas yung snakes, hindi lang sawa. Para mas malaki ang tsansa na matsyempuhan ng sawa, hinati nila ang kanilang grupo. Sa kalagitnaan ng kanilang paghahanap, ang grupo ni Prince Cobra may nakita. Pero ang natagpuan nilang sawa, hindi si Bubbles, kundi mas maliit na ahas. So yung hinahanap po natin, mas malaki dyan. Ganun kalaki yung katawan. Samantala, ang team na kasama ni Cobra King tuloy sa paggalugad. Makalipas ang ilang minuto. Ayan. Ayan, ayan. Ayan, oh. Single bite can kill. Yan yung fang. Ayun. Pitin mo yun. Ngunit dahil delikado ng galugarin ang kakahuyan, ipinagpabukas na lang nila ang panghahunting. For the meantime, nakakuha kami ng cobra sa kasawa. Patunay lang na snake prone yung lugar. Kinabukasan, binalikan nila ang lugar. Inuhukay po natin para mag-cash tayo sa loob. Posisyon na. Bigla magwawala yan. Nakauna ko. Malaki yan eh. Boy, sungkit! Naprato ko lang guys. Yan na, yan na, yan na! Pero ang nakita nila, nasa 11 feet lang na reticulated phyton. Mas maikli at mas payat sa pakay nilang higanteng sawa. Yung malaking ahas, wala po dito. Maniniwala akong dito siya nakatira kung marami siyang shed na ipapakita. Pero kung isang shed lang, parang mahirap paniwalaan na dito tumira. Suspetsa ko, baka mamaya alaga rin ng tao. Ang mga nahuling ahas naman, itinurn over ng grupo sa MENRO o sa Municipal Environment and Natural Resources Office sa Kalasyaw. Huwag po nating patayin yung ahas pagka hindi naman po tayo in danger or pag hindi tayo inatake. Tawag na lang po sa aming opisina or sa barangay para po marespondihan namin kayo kaagad. Hindi naman po harmful yung mga ganitong klaseng species ng ahas. Pythons po, wala naman po venom. Ang Barangay Bud Council naman, nagkabit na rin ng mga paalala sa kanilang mga residente. Sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit nakikita na rin siya sa mga residential areas, yung kanilang habitat ay unti-unti namang nawawala na yan. Nakakatakot. Ang laki naman yan. Pero sa isang banda, nakakamangha na sa lawak at sukal ng ating mga kagubatan, hindi malayong dito naglulungga ang ilan sa pinakamalalaking ahas sa buong mundo. Ilang metro? Isang poste. Patunay kung gaano pa rin kayaman ang ating biodiversity at kalikasan.
isang palikuran sa Naga City sa Cebu, may nahulikam na umiiyak. Sino siya at ano ang mensaheng gusto niyang iparating? Sa kailaliman ng gabi, natatakot ka rin bang magbanyong mag-isa? Paano kung sa inyong palikuran, meron kang hindi maipaliwanag na karanasan? Pasado alas 10 ng gabi nitong February 25 sa City of Naga sa Cebu, nagpapaantok ang 32 anyos na si Ryan nung nakakulob ako dyan sa higaan ko. May nadinig ako na boses ng babae. Pakinggan ang tunog na nagpakilabot sa marami. Mas lalo raw tumindig ang kanyang balahibo nung ang nakasaradong pintuan ng banyo nag-open bigla yung pinto. Kahit nakalock siya. Nagulat ako. What if open yung bintana doon tapos may ibang tao tapos hindi natin alam kung magnanakaw ba o hindi. Kahit natatakot na ako, pinasok ko yung CR. Naka-close naman lahat. So doon parang nanginig ako. Just, kahit nakakatakot na, binidyohan ko na lang yung likod ng pinto tsaka yung window, tapos lumabas na ako bigla. Anong lihim ang itinatago ng banyo? Meron daw mga kababalaghan dito sa sapa nila. Parang may mga nagpaparinig, umuungol. Sabi ng iba kasi yung likod, daanan daw ng mga spirito. Simula raw nung lumipat si Ryan sa apartment na ito sa barangay Tanque 2, ang kanyang mga pagtulog hindi na raw naging mahimbing. Lagi ko nakakapanaginip ng babae na mahabang buhok, tapos palaging pupunta sa akin, dumadaan sa bintana, tapos yung buhok niya pumupulupot sa katawan ko. Medyo morena, pero hindi ko kita yung mukha eh. Sa takot, lumipat si Ryan ng apartment. Pero sa kapareho ring compound, dati raw itong bakanteng lote na pinatayuan ng babuyan. Ako talaga yung first na gumamit. Pero dito naman na nagsimula ang mga pagpaparamdam. Parang siya na lang yung sinusundan. Ang ilan sa mga nakapanood, duda sa na-videohan ni Ryan. Huwag mo kaming lokohin. Scripted. Binayaran lang yung multo. Papansin, gusto lang naman sumikat. Pero si Ryan, nanindigang hindi ito set up. Kahit i-search sa Facebook ko, wala naman ako doon mga ganyang mga content na para sumikat. So, para saan? Katunayan, nasundan pa ang mga kakatwang pangyayari. Pasado alas 5 ng hapon nito lang Martes, habang nagigitara si Ryan, ang kanyang pinto bigla na naman siyang nag-open. While nagre-record ako sa sarili ko na kumakanta, nilapitan ko yung CR, tapos inon ko yung ilaw. Makikita doon sa ikalawang video na wala talagang tao din. Naka-close din yung windows. At kinagabihan, si Ryan di umano sinapian ang yang ugian sa siminto. Init man kay siya paghikap na kula kung hikap din giwas gaan among ko niya kusdan man kay pagwakli niya ba dinigawas ko dito ang kwarto niya wasak tanan mura bitaw na siyang tabang nakita ako si Ryan din asod mura gud siya wa may mutang ina man
Pagising ko, madami ng tao. Wala akong maalala sa mga nangyari. Hindi ako lasing nung time na yun. Wala akong tinake na kahit anuman. Sa pag-asang mabibigyang linaw ang mga pangyayari, nagkabit ang aming team ng CCTV cameras sa apartment para matutukan kung meron nga bang kakatwang nangyayari rito. Pero ang CCTV, misteryosong namatay. Imong i-unplug, 1 minute to 2 minutes. Automatic record na. Ito siya. 9 p.m. po is nawala yung record niya. Tapos bumalik siya noong 12:13. Nandito po siya daw. Nag-charge pa siya, uminom pa siya, tapos naligo siya. Yung question po is, bakit wala siya sa record natin? Naka-plug naman lahat. And then pagbalik ko, galing sa paghatid sa kanila, mga around 12 na yun, 12:13. Nandun ako sa loob nun, naglinis konti, tapos dun ako natulog sa kabilang bahay. Hindi ko siya ma-explain din bakit hindi ako nakuha ng feed ng CCTV nung nandun ako sa loob. Baka may technical issue or baka may ibang nangyari ba? Hindi natin alam. Samantala, habang ini-interview ng aming team si Ryan, Yun nga. nakailang beses na nagkaroon ng glitch o aberya sa camera. Nag-imbita rin kami ng paranormal researcher. Sabi nila, ano ito ginagawa ko dito? Meron ba talagang nagpaparamdam sa banyo? May babae dito. As in talaga na, oh? Oo. Mukha naman siyang legit na hindi siya inedit. Abangan mamaya! Magbabanyo ka pa ba kung may maririnig kang ganito? At pinto na bigla na lang daw bumubukas. Magbanyo na po ang mga magbabanyo. Pag-check po natin sa TV po is gumulaw yung sapatos niya. Na walang tao, na walang close talaga lahat. Lalabas na ang katotohanan. Ano yung gusto ng babae sa kanya? Madalas ka nang kasama ko at saan ka daw pumunta? Mamaya na. Ayoko muna talaga. Magbabanyo ka pa ba kung may maririnig kang ganito? At pinto na bigla na lang daw bumubukas. Kuha raw ito sa apartment ni Ryan sa Cebu. Parang may umiiyak. Nakakatakot. Tumaas talagang balahibo ko pag kita ko sa video. Posible naman galing sa labas kasi naka-close lahat ng window at pintuan. Sa pag-asang mabibigyang linaw ang mga pangyayari, nagkabit ang aming team ng CCTV cameras. Pag-check po natin sa TV po is gumulaw yung sapatos niya. Na walang tao, na walang close talaga lahat. May feed din doon na gumalaw yung sapatos ko. Hindi ko talaga ma-explain yun. Nitong Huwebes, lumipad ang psychic na si Ana de la Cruz papuntang Cebu para imbestigahan ang mga pangyayari. Si Ana parang hindi na welcome. Sabi nila, ano ito ginagawa ko dito? Madali lang ha. Kung nakatira dito, malakas ang negative o stress, doon magpaparamdam siya. Masyado ka bang stress? Yes, one of the reasons na nag-stop muna ako ng work para mag-relax. Sobra eh, dama ko dito eh. Nandito yung tampo mo, yung galit mo, yung hinanakit mo eh. Pinuntahan ni Ana ang banyo kung saan di umano na i-record ang di umano misteryosong iyak. May babae dito. As in talaga na, oh? Oo. Pahipo nga. Dito. Lapitin ka eh. Andito yung babae. Nakaputi siya, umiiyak. Maganda. Mahaba buhok. Tapos ng ilong niya. Itong babae, nasa CR. Paglilinaw ni Ana, ang babae sa CR, hindi raw multo, kundi
spirit guide daw ni Ryan. May hinahanap siyang bahay. Pero hindi siya related sa amin, di ba? Hindi ko masabi, pero parang gabay siya ng lolo mo. Ano yung gusto ng babae sa kanya? Ayaw daw po kasing maniwala eh. Matigas daw ang ulo nito. Madalas ka nang kasama ko. At saan ka daw pumunta, pinupuntahan ka niya. Magmamahal na araw na. Nagiging active na siya ngayon. Nasa likuran mo na siya. Yun, wag ka daw matakot. Lakasan mo lang daw yung loob. Susubukan siguro. Pumasok ka na sa kanya. Kakausapin lang kita. Ayoko muna talaga. Pumapasok siya, pinaglalabanan mo. Parang na-trauma ako ng last time kasi. Maging matatag ka. Kaya para matahimik ang sinasabing multo sa banyo, si Ana nagsagawa ng cleansing sa kwarto mismo ni Ryan. Ang gawin mo na lang, yung asin mo, wag mo sa ganito mailagay, ha? Transparent. Oo. Pakaramdaman mo yung bahay mo, pumasok ka ngayon. Kung ano mapipil mo, kung iba na ba. Lamig na lang ano. Diba? Pero kahit malamig siya, hindi siya mabigat. Hindi siya... Hindi ka tulad kanina. Pero ano rin kaya ang opinyon ng mga eksperto sa nakuha ng video? Sa tingin ko, yung whistle kasi ng babae, or on sa ano yan eh, sa mga water pipes, na sa may drainage ng toilet, madalas nangyayari naman yung ganong whistle. Bilog yan na mahaba, pag dumaan dyan yung hangin, nagkakaroon ng parang echo. Ayon naman sa physics instructor na sumuri sa apartment ni Ryan, ang pagbukas ng pinto mag-isa maaring dahil sa air pressure. I asked Ryan kung the area sa CR is may direct sunlight ba. So yes, sunlight during daytime nagsa-strike sa area ng CR. It's one of the factors kasi na magkakos na mas mainit yung hangin sa loob ng CR compared sa hangin na nasa loob ng room. High pressure to low pressure ang movement ng gases. Isa sa mga factor din nung door is magaan lang siya. Nung in-inspect ko yung hinges ng door, smooth lang talaga siya. Meaning, kung may konting hangin na dadapo sa door is mabilis lang siyang mapupush. Nakukumpara ko siya na parang ungol lang na aso from the outside, since may aso naman pala sa kapitbahay, then maybe yung sound waves ng ungol sa aso is nag-travel through the glass window sa CR and nag-e-echo sa loob ng CR. Pero si Ryan, hindi kumbinsido. May aso kami sa taas, tapos dito sa baba sa likod, rinig sila, pero hindi ganun kalakas yung echo niya sa loob. Parang it's very impossible for this air na ma-open ang doorknob. Since sa claim ni Ryan na naka-full lock siya. Pero let's say, baka lang nakalimutan ni Ray, baka nakatap lang siya and not fully closed. Sure na sure ako na closed, naka-lock talaga siya. Hindi tayo magpapatalo dun kung ano man yung na-entity na gano'n. Ako yung nakauna dito. So, gusto ko yung lugar, yung mga tao dito, gusto parang pamilya ko na din. Hindi ko talaga gusto umalis dito. Ang mga espiritu, mahilig daw talaga sa lugar na malalamig, katulad ng mga banyo. May iba ring nagsasabing portal ito ng ilang galing sa ibang mundo. Kung totoo ito sa tinatawag nating comfort room, paano pa kaya tayong magiging komportable? Uhaw ngayong tag-init, buko juice. Pero alam nyo bang ang ilang mga lalaki sa Davao del Norte, buko juice din ang pinapakuluan at pinagbababaran daw ng kanilang mga ari laban sa gonorrhea o tulo? Isa sa masarap pamatid-uhaw ngayong tag-init. Oh, buko juice mo diha, buko juice! Ang fresh na buko juice. Sarap! Pero sa probinsya ng Davao del Norte, may nabuko kaming gawain dito ng ilang mga kalalakihan. Ang bagong pitas na buko, hindi nila iniinom. Binubutasan nila ang bunga at saka direktang isinasalang sa apoy. At hindi asukal ang inilalagay nila sa sabaw, kundi asin para raw ipanlanggas sa kanilang mga ari
Ang prosesong ito kasi di umano epektibong gamot sa gonorrhea o tulo. Gumaan yung pakiramdam ko. Kinabukasan nun, okay na. Oh, parang okay to ah. Makagaling talagang buko. May medikal na basihan nga ba ang paggamit ng buko kontra tulo? O isa lang haka-haka? Yan ang ating ibubuko! Ang magkaibigang Dave at Robert, hindi nila tunay na pangalan. Aminadong mapupusok sa edad na 20 anyos kung kani-kanino raw sila nakikipagtalik. Ayun, kaya yan mag-inom. Then pagkatapos po mag-inom, ayun, nalasing po. Sabi niya, basta malaki ang bigay niyan, pakisamahan mo lang. Si Dave, pinasok ang mundo ng sex work sa paniniwalang dito siya kikita ng easy money. Sabi niya, di ba naghahanap ka ng pera, yung madali. Nireto niya yung sa akin yung isang bakla na kilala niya. I-chat mo yan, Gian always. Malaki ang bigay niyan, pakisamahan mo lang. Tapos ayun, Gina, gala daw, gala, kain, tapos inom. Hanggang nangyari na nga ang bagay na matinding pinagsisisihan ngayon ni Dave. Nagtalik na kami. Sabi ko na, kunin ko muna ang kondom ko. Sabi niya na, huwag na, nandito na yan eh. Sige na, nasa ko, lasing na eh. Okay, Gina lang. Binigyan niya ako pa uwi, 1.5, tas may 1K na pamasahe daw, 2.5 lang. Makalipas ang ilang araw. Mga 3 araw, napansin ko, hindi na normal yung pag-ihi ko, minuto. Pag tatayo ako ng mabilis, masakit ang puson ko, masakit dito. Parang ang ari unti-unting tinutusok ng dagom. Yung pinersa ko na umihi, may lumabas na parang magkahalong ihi at nana. Binaliwala ako pa nun pero may sakit na ako nun. Sabi ko, UTI lang siguro to. Ang mga kaparehong sintomas, naranasan din ng kaibigan ni Dave na si Robert matapos nitong makipagtalik sa isang sex worker. Papupuntahin daw niya dun sa nagtatrabahuan namin, mag-iinom. Nalasing po. Nung gabi din po yung patulog na po kami. Dun may nangyari na sa amin. Mag-aapat na araw. Parang yung medyo parang makatap yung silalim ko po. Tsaka yung parang may lagnat ako. Kapag umihi ka po, masakit po talaga. Parang hindi mo kaya, makakahawak ka na lang ng pader, sampayan. Sa sobrang sakit po. May lumabas na kulay yellow po. Kinabukasan po kasi pag-gising mo, pagtingin mo sa brief mo, matigas yung nana. Kaya nga po dumitikit sa brief ko. Kaya inilalagyan ko na lang po na papel para depensa na lang din po. Suspecha nila ang kanilang mga nararamdaman, sintomas na ng isang STI o sexually transmitted infection. Ang tulo o gonorrhea ay isang sakit na sanhi ng Escherichia gonorrhoeae na bakterya. So ito ay nakukuha sa pagkikipagtalik ng walang wastong paggamit ng proteksyon. Maiiwasan ito sa paggamit ng kondom during sa pakikipagtalik or kung pwede, iwasang makikipagtalik ng kung sino man. Sina Dave at Robert nagtanong-tanong daw ng posibleng lunas dito. Alala ko na may isang barkada pala ako na nag-share na alam niya kung paano kontrahin ang sakit. Subukan mo yung buko, initin mo lang. Effective daw. Tapos ako sige, kung makakabuti yan, Gina ako. Ano po, bali dito po talaga magbubutas po. Kasi yung pag natanggal po ito, yung lalim po nito, malambot lang po. Tsaka pag natanggal po yung tutusukin lang ng kahoy. Yung kasyang-kasya lang po yung ari ng lalaki po. Pagkatapos butasan ng buko, isinalang na nila ito sa apoy. Pag kumulo na po konti daw, tatanggalin din mo muna yung parang hindi masyadong mainit para paglagay po ng ari mo sa loob, hindi po mainit. Pag naramdaman nyo po na malapit na pong lumabas, doon papasok nyo po yung ari nyo po sa loob, tsaka ibababad nyo sa tubig. Gumaan yung pakiramdam ko, tapos nakapaglaro pa nga ako ng basketball nun eh. Kinabukasan nun, okay na. Ang 34 anyos namang si Tata, hindi niya tunay na pangalan. Aminadong nagkaroon din ng tulo, hindi lang isa, kundi 3 beses pa. Pagdating ng Sabado at Linggo, wala naming trabaho tapos sahuran na. Kaya alis kami, paliw-aliw, inom sa bar. Meron may mga chicks doon na mga opir-opir. Dali na namin sa mga murmurahing mga lodging house. Tapos doon na, talik na doon. Pagkahapon na, putol-putol na yung ihi ko, di na tuloy-tuloy ba? Tapos parang nana na yung lumalabas. Doon ako nagtaka. Hanggang may nakapagsabi rin daw sa kanya na subukan nga ang di umano natural na remedyo gamit ang buko. Lunch time na namin yun, nagkakuha kaming buko kasi maraming bukuan doon. Kumuha kami, 3 days ko na gumaganon, pag nawala na. Hindi na masakit, tapos mag-ihi ako, ihi na talaga. Nung nawala na ang sintomas, si Tata walang kadala-dala. Ganun pa rin ginawa ko. Na-meet na namin sa may inuman ba. Doon lang nagkakilala kasi lasing na nangkuhan. Ganun pa rin nangyari. Parang sabik ka na kasi di ka na nag-iisip ba na sakit ba to? Hindi ka nga makatanong.
Kinabukas, masakit na yung puson mo dito banda ba. Tapos pag ihi mo, masakit na talaga. Paggabi, paano pa kunong buko na talaga. Pero sa ikatlong beses na nagkaroon siya ng tulo, ang paglalanggas ng kanyang ari gamit ang sabaw ng buko, hindi na raw umepek. Parang malala yun. Kasi 3 days na wala pa rin yung iba talaga ito na sakit. Kaya si Tata, sunod naman daw uminom ng sabon. Try ko naman yung powder. Sana, di makaya yun. Parang hindi lang tayo mabula ba. Kaya pwede siguro lunukin na. Paalala lang po, napakadelikado po itong gawin. Huwag na huwag gagayahin. Siyempre, common sense naman, hindi pwede mong inumin yun. Ang sabon ay yari po sa mga asido o kaya po mga alkali na pwede pong magpasira ng ating pong sikmura. No? So, huwag kang magtaka kung bigla ka magsuka, magtae, sumakit ang todo yung tiyan mo. Ang sakit ni na Dave, Robert at Tata, sinarili na lang daw nila sa takot na mahusgahan. Bali, ininjikan po ako dito sa may balikat po. Tsaka pagkatapos po, binigyan ako ng gamot, 3 tabletes po. Isang linggo yun, gumaling na talaga. Para makasiguro na cleared na o nagamot na talaga sina Robert at Dave, sinamahan sila ng aming team para sa isang follow-up check-up. Si Robert kasi, since recent lang siya, no? Sa external, wala naman sa itlog, wala. When we did our rectal exam, namamaga yung kanyang prostate. If you have a lot of pus there, no, infected by your gonorrhea, pwede siyang mag-migrate into the gland. Therefore, your prostate can also be infected. So, you have to treat that as well. If that is not managed, there's a high tendency na mababarahan na yung daluyan ng similya niya. That would lead to infertility. I gave him antibiotic para doon sa kanyang infection. Si Dave naman, since medyo nabigyan siya ng tamang management, wala namang progression yung kanyang infection, once tama yung medication, tama yung dosage mo, then it is curable. Ngunit may medikal nga bang basihan na ang sabaw ng buko na pinaapuyan at inasinan kapag ipinanlanggas sa ari nakagagamot ng tulo? Wala ang scientific evidence, no, yung mga ganon na proseso sa paggamot ng gonorrhea. Siguro kung iinumin yung buko, magiging hydrated yung isang pasyente kasi mas maganda din para palagi siyang umiihi. It's not a definitive treatment kasi yung wastong paggamot ng ating gonorrhea dahil ito isang bakterya ay paggamit ng antibiotic. Yun lang po. Probably, the soothing effect of that juice, ng buko juice, made him feel better, but it did not per se treated their infection. The best way is to prevent it by using condom, especially if you are not sure of your partner. Pag nakakainom, nakakalimot, what they can do is, right after contact, dapat maghugas sila ng sabon. Sasabonin yon, then kailangan nilang umihi at the same time while nagsasabon sila. For those who are already infected, they should be treated. When we say sex, very taboo talaga sa Filipino culture. Kaya marami nagkaka-STI. Kasi nga, they do the risky things na sabi nila bawal. Di kasi pinag-usapan. Pero kung pinag-usapan siya at the very young age, siguro mas bababa yung mga cases ng STI. Respeto lang kasi that's just health concern. Hindi naman yan nakakabawas ng pagkatao. Ang usapin tungkol sa sex, napapanahon laging pag-usapan, lalo na kapag ang mga bata nasa hustong gulang na. Ang tamang impormasyon nakatutulong, kapangyarihan. Dalawang driver sa Davao para raw pinagbiyak na bunga. Pero hindi lang daw sila simpleng magkamukha. Wala raw preno ang mga komento ng mga katrabaho ni Ayan at Bobong. Parehong mga driver ng pinapasukan nilang ahensya ng gobyerno sa Davao. Sa tuwing nagtatagpo kasi sila sa ilang mga okasyon, marami ang bumabati sa kanila na malaki ang pagkakahawig nila sa isa't isa. Mula mata, ilong, bibig, pati hugis ng mukha para talaga silang pinagbiyak na bunga. Parang magkahawig sila ng mukha. Madalas tuloy silang napagkakamalang parang magkapatid. Pero paanong nangyari yon? Gayong magkaiba sila ng kinalakhang pamilya at sa trabaho nga rin lang sila nagkakilala. Pero ang 43 anyos na si Ayan, marami raw palang tanong sa kanyang pagkatao.
dekada 80, ang nooy sanggol pa lang na si Ayan, inuwi ng kasambahay na si Violeta sa kanilang bayan sa Monte Vista, Davao de Oro. Ang sabi naman ng nanay ko daw doon, hindi daw sa kanya yung bata na yon. Anak daw yun ng amo niya na pinaalagaan lang sa kanya. Kasambahay po kasi yung mama ni Ayan ng kapatid ko. Sa nanay ni Violeta iniwan ang baby. Pero nung 8 buwan na ito, binawi siya nang nagpakilalang tunay daw niyang ama. Ang amo ni Violeta na si Isayas. Yan po ba yung batang iniwan ni Bioli? Opo, many years na siya hindi umuwi sa kanila so hindi alam ng lola na anak niya yon. Hanggang nabunyag ang katotohanan na ang tunay palang ina ni Ayan si Violeta at ang kanyang ama na si Isayas, pamilyado na pala. Yung tatay ko po, alam ko, habang lumalaki ako, nandito naman siya, nakikita niya ako pero hindi ko siya nakasama. Kaya ang nagpalaki kay Ayan ang kanyang mga tiyahin, mga kapatid ni Isayas. Ang tagabantay ng bata is during the day, yung youngest namin si Gloria. Estudyante pa yun. Tapos ako galing sa opisina, magpalit kami. Si Gloria Perpecio po, yun po ang ginagisnan kong ina. Pero kinalauna, nung nag-asawa na siya, naiwan ako doon sa lula ko. Ang tunay na pagkatao ni Ayan isinikreto. Ipinakilala siyang anak ng kanyang lolo Efren at lola Casimira. Para nga kaming magkapatid kasi yung nasa sa birth certificate ko, ang nakalagay doon sa parents ko is yung lula at lolo ko, hindi na yung papa ko. Noong 7 taong gulang na siya, sinubukan din daw siyang bawiin ng kanyang ina na si Violeta. Gusto niya akong dalhin tapos ayaw man ng lula ko at saka yung lolo ko. Hindi papayag kasi daw baka iiwan lang din daw ako kung saan saan. Pinapili man ako noon kung sasama ba ako o hindi. Hindi man ako sumama kasi hindi ko siya kilala noon. Yun na, ang huling beses na nakita niya ang kanyang ina. Ang tanging alaala niya rito, isang lumang litrato. Ito pong picture na to, binigay sa akin ng kapatid ko na anak ng papa ko. Binigay sa akin nung kasal ko. Sabi niya sa akin, itago mo yung picture na yan kasi yan ang picture ng mama mo. Kasi nakita lang daw din niya dito sa album nila. Noong una po, galit ako sa kanya, hindi ko matanggap na gano'n. Bakit niya kami iniwan? Yun nga sana ang itatanong ko kung sakaling magkita kami. Sa kabila nito, tuloy ang biyahe ng buhay ni Ayan. Nagtrabaho siyang driver at nadestino sa Department of Public Works and Highways sa Davao del Norte. Hanggang nakilala niya ang driver din na naka-assign naman sa DPWH sa kalapit na probinsya ng Davao de Oro. Ito si Bobong na laging araw napapansin na kamukha ni Ayan. 3 times kami nagkita pero parang malapit na rin yung loob ko sa kanya. Parang sa tingin ko, mabait naman tong mga tao to. Based sa kanilang facial features, marami talaga silang similarities. Si Bobong lumaki sa Monte Vista, Davao de Oro at katulad ni Ayan, hindi rin daw siya pinalad na makilala ang tunay niyang ina. Simula nung hinatid ako sa bahay, hindi na nagpakita yung nanay ko sa amin. Hindi na po ako alam kung saan pong tatay ko po eh. Ang sa birth certificate ko po, ako lang po. Tapos yung tatay ko po na Pio, 3 months old po ako hanggang 12 years old po ang lola ko nag-alaga sa akin. Pagkapatay sa akong inahan, dito na bubong sa balay. Nakapa-eskwela man kong isang tuig na. Pag high school ko na po, sinabi na nila sa akin na hindi daw nila kaya akong mapag-aral. Naghanap ako ng simbahan po na makatulong sa akin sa pag-aaral. Kinalaunan, si Bobong bumuo ng sariling pamilya. Pag-asawa ko po, drive na lang ako. Ipinapakita ko lang sa kanila, sir, na pagbutihan ko lang na hindi sila matulad sa akin na walang ina, walang ama. Nung una, naiintriga rin daw siya sa sinasabi ng kanyang mga katrabaho na kamukhang-kamukha niya ang kapwa niya driver na si Ayan. Hanggang nag-cruise na nga ang kanilang landas. Para kayong twins na kasi magkasing laki rin daw kami. Para magkahawig sila ng mukha, para magkapatid. 3 times kami nagkita. Malapit na rin yung loob ko sa kanya, parang sa tingin ko, mabait naman tong mga tao to. Magaan lang yung loob ko sa kanya noon. Agosto 2022, ang mga amo ni Ayan at Bobong dumalo sa isang conference. Hanggang nasa parking lot, sila'y nagkausap. Malayo pa yung uwiin ko kasi tagong pa ako uuwi. Tapos sinabi ko po na sa Monte Vista. Sabi ko kaagad, tagad dyan man yung nanay ko. Pero hindi ko na siya nakita. Sabi niya, anong apelido? Sabi ko, Pancho. Ano, Pancho? Pancho din pong mama ko.
At ang pinaka-ikinagulat nila, pati pangalan ng kani-kanilang mga ina, iisa. Violeta. Violeta ding mama ko. At gaya ni Ayan, si Bobong, may itinatago rin daw na litrato ng kanyang ina. Sabi ko, na lang, i-send mo sa akin sa messenger ko. Ipapakita ko yun sa kapatid ko na nagbigay sa akin ng picture at saka sa auntie ko. Iisang babae nga lang ba ang mga nasa larawang hawak ni na Ayan at Bobong? Samantala, ang babae sa litrato na hawak ni Ayan, hinanap ng aming team hanggang may nakilala kaming kilala raw, si Violeta. Tao po! Kung may kilala po ba kayo dito, pamilya na may apelido Pancho? Ganon. Ay kami lang po nag-iisang Pancho dito sa lugar po. Pero nasaan na si Violeta? Pareho nga ba niyang anak, sina Ayan at Bobong? Ang mga kasagutan, mabubunyag na sa aming pagbabalik. Dalawang lalaki mula Davao, nag-cruise ang landas sa pinapasukang trabaho. Hindi lang sila magkamukha. Para kayong twins, magkasing laki rin daw kami. Posible rin daw na magkapatid. Malayo pa yung uuwiin ko kasi tagong pa ako uuwi. Saan po daw ako uuwi? Sa Montevista. Taga dyan man yung nanay ko, pero hindi ko na siya nakita. Ang pinaniniwalaang inang nang iwan sa kanila, pareho rin daw ang pangalan. Sabi niya, anong apelido? Pancho. Ano, Pancho? Pancho din pong mama ko. Violeta. Violeta ding mama ko. Pero magtugma kaya ang mukha ng babae sa larawan na hawak ni Ayan na kanya raw ina at sa litrato na hawak naman ni Bobong na kanya rin daw ina? Ang makapagbibigay linaw daw sa lahat, si Carlito, kapatid ni Violeta. Si Violeta. Manawa daw tayo. Violeta. Akong manghod. Sigurado ko. Kumpirmado. Confirm yata. Mama ko raw yun. Si Violi daw yung nasa picture. Masaya po sir na mayroon akong nag-iisang kapatid. Hindi lang pala ako mag-isa. Dalawa pala kami iniwan. Pinagtagpo kami. Di ko man siya hinanap. Parang dumating lang sa akin bigla. Natatandaan din daw ni Carlito ang kwento tungkol sa isang batang inuwi ng kanyang kapatid. Kaya nakita, magus paghatod ni Violeta sa balay. Sa gamay pa si Ayan. Wapa man to, di man tawag nga ko. Ano man to bunyag gani. Sila namin nagpabunyag sa tagom. Pagkahuman, wala namin kabalita sa iya. Nung medyo malinaw na ang lahat, sina Ayan at Bobong muling nagkita. Matapos nilang malaman na sila nga'y magkapatid, ipinakilala rin nila sa isa't isa ang kani-kanilang mga pamilya. Pinapakilala niya ako sa mga tsuhin at tiyahin niya. Pinakilala niya ako doon sa asawa at ang mga anak niya. Pero ang tanong pa rin ngayon, nasaan na ang kanilang inang si Violeta? Ang magkapatid may nasagap ding impormasyon tungkol sa kanya. May balita daw sila na nandyan sa Bukidnon, sa Manolo Fortich. Kaya agad sinadya ng aming team ang bayan ng Manolo Fortich sa Bukidnon. May kilala kayong Violeta Pancho? Kung may kilala po ba kayo dito, pamilya na may apelido Pancho? Ay kami lang po nag-iisang Pancho dito sa lugar po. Middle name lang po namin yun. Magtanong lang ako, baka may kilala po kayong Violeta Pancho? Wala po kaming kilalang Violeta Pancho po. Hanggang may ilan silang napagtanungan na nakakakilala kay Violeta. Pero tumanggi silang magpaunlak ng interview. Pero ayon sa kanila, si Violeta matagal na raw patay. Na-contact din namin ang isang naging anak ni Violeta sa Leyte. Bagamat tumanggi siyang magpa-interview, kinumpirma niyang matagal na ngang namatay ang kanilang ina. Nalulungkot lang po talaga. Kasi gusto talaga namin makita para makausap. Pero kung yun man ang nangyari, hindi na rin namin siya matanong. Masakit na mawala yung ama, ina. Pero wala naman akong magawa kasi ngayon lang to nakaedad kami ng 40 years tapos nalaman pala namin na wala na po siya. Hindi man na masasagot ang ilang mga katanungan ni na Ayan at Bobong tungkol sa tunay nilang pagkatao. Masaya naman daw sila na habang maaga pa, natagpuan nila ang isa't isa at nalamang meron silang pamilya.
Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.